kumpiyansa si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na mahihirapan ang mga magpaplano mapatalsik sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa PNP Chief, mamamatay muna siya bago maisakatuparan ang mga tangkang pagkudeta sa Pangulo. Matatandaan, nagsimulang kumalat ang balitang kudeta mula sa ilang text messages kung saan Liberal Party umano at Magdalo umano ang bumubuo sa nasabing plano upang mapaupo ang kaalyado bilang Pangulo nilang si Vice President Leni Robredo. Nilinaw ngayon ng Liberal Party na walang plano at na kung anumang nilulutong kudita ang kanilang partido labang kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay LP President at Senator Kiko Pangilinan, matagal nang nakamove on ang kanilang partido sa resulta ng nakalipas na eleksyon. Batid din niya ng LP na hindi magtatagumpay ang anumang planong pagpapatalsik sa pwesto sa Pangulo. Binigyan din pa naman ni LP Senator Franklin Drilon na iginagalang nila ang mandato ng Pangulong Duterte bilang halal na pinuno ng bansa. Dahil dito walaan niyang dapat ipag-alala ang kampo ng Pangulo. Kumpiyansa raw ang Malacanang na hindi magtatagumpay ang anumang planong patalsikin si Pangulong Duterte. Pero nauna rito, inakusahan ng Pangulo ang Liberal Party na nasa likod umano ng planong patalsikin siya sa pwesto. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin Senator Kiko Pangilinan, Interim President ng Liberal Party. Senator Pangilinan, magandang umaga po. Ay, magandang umaga sa iyo, Igan, at sa mga nanonood sa unang hirit. Magandang umaga po. Si Ivan po at si Rhea sa unang balita. Morning, Senator. Senator, Morning, Ivan and Rhea. Naiinggit daw at hindi matanggap ng Liberal Party ang kanilang pagkatalo sa eleksyon kaya nagpaplano raw po kayo ng oust Duterte. Reaksyon po ninyo dito? Ay, hindi ko totoo yan. Tapos na po ang eleksyon. Time to move on. Ika nga, matagal na po tayong tinanggap yung resulta ng eleksyon at tayo po ay nakatutok sa governance. Ika nga. At hindi ko totoo na kami po hindi matanggap ang naging resulta ng eleksyon. Alam niyo, demokrasya tayo. Nagsalita na po ang taong bayan. Dapat respetuhin. In fact, ang naging pahayag po natin mula nung nag-umpisa po ang termino ng ating Pangulong Duterte ay we wish him success at kapag siya po ay nagtagumpay sa kanyang mga kagustuhang matugunan ng problema ng bansa, tayo rin po ay magiging matagumpay. Lahat po tayo ay makikinabang. Kaya hindi ko totoo yun, wala akong plot. Sabi nga, narinig ko kanina, sabi, hindi daw magtatagumpay ang anumang plot. Tama po yun. Sabi ng Malacanang, hindi magtatagumpay. Kami po'y naniniwala, hindi ho magtatagumpay ang plot dahil wala akong plot. Pag-usapan po natin si VP Leni. Gaano kalaki ho ba ang papel niya sa Liberal Party? Siya po ang ating chairman ng partido. Ako po ang presidente sa ngayon. So, malaki ang kanyang papel. Siya po ang pinakamataas na opisyal ng aming partido na halal. Kaya in the coming days, siya po ay kasama po sa liderato na siyang magbibigay direksyon sa ating partido po. Is the Liberal Party, sir, taking the stance of the opposition dito po sa administrasyong Duterte? Well, I would put it this way, no? Kami po ay susuporta sa mga programa na palagay po nating makakabuti para sa ating bansa na dapat lang naman there has to be bipartisan support. Alam mo, nangyayari yan sa ibang bansa. Magkabilang partido, hindi ho magkapartido pero sumasama at sinusuportahan ang ilang mga programa. Subalit hindi ho tayo yung administration right or wrong. Dahil hindi naman ho tama, pagka mali na po ang isang programa o kaya ang isang gawain, ay dapat naman po tutulan. At yan po ang kasama po sa public service. Hindi ho kayo pwedeng dahil kasama ho kayo sa administrasyon, halimbawa, o sumusuporta, kahit yung mali, susuportahan din at tatahimik na lang. Hindi ho dapat ganyan. Ang sino mang public servant, whether in the cabinet, whether in Congress, dapat so pagka mayroong kakulangan at hindi tama, dahil wala naman pong perfectong presidente, lahat po ng presidente nagkakamali. Tao rin lang po ang ating Pangulo,
Kaya po pag nagkakamali, hindi ibig sabihin pag pinupuna, gusto ho na natin patalsikin. Pag pinupuna, gusto po natin pakasakaling magbago ang isip at magkaroon ng bagong direksyon. Halimbawa, dito sa usapin po ng drug war, hindi ibig sabihin dahil tutol po tayo dito sa ilang mga paraan. Ibig sabihin, suportado na po natin ang mga drug lord. Hindi naman ho tama yun. Tayo po ay tumututol sa ilang kaparaanan dahil hindi naman ho solusyon ang pinapatay na lang lahat, kaliwat kanan, ang mga adik. Hindi ho solusyon yan sa drug menace. Ang solusyon po sa drug menace, kinakailangan kabuuan. Dapat din tingnan yung usapin po ng kalusugan o health issue dahil ang addiction is a disease. Ito po ay sakit. Kaya hindi ho, sabi nga po, parang ho ano yan pag tinanong niyo sa doktor, ang addiction, sakit, parang cancer. Sakit din ho ang cancer. Ang solusyon ho ba sa cancer, pag may cancer yung tao, patayin o bigyan ho ng tamang medical attention. Ganun din po ang addict. So dapat ho kabuuan o holistic ang approach. Pag pinupuna po natin, hindi ibig sabihin gusto natin pabagsakin ang administrasyong Duterte. Hindi po. Gusto po natin bago, dahil naniniwala tayo, may mas magandang paraan para masolusyonan ang ilan sa mga problema. Okay. Senador, si Igan po ito. Good morning. Yes, good morning. Nagtataka lang ako kung paano nagsimula yung plot. Meron ba kayong miyembro sa Liberal Party? Naglipatan na yon? Totoo yun. Tinatawag nilang... May natira pa ba? Napalik na ho kami. Kasya na ho sa Volkswagen. Sabi po kasi ho, totoo yun. Ang sinasabi po, may plot daw ang mga dilaw. Alam niyo ho, halos 100 ng mga dilaw, iniwanan na po ang LP. Lumipat na po sa partido ng Pangulo, kaya yung tinatawag po nilang dilaw, wala. Nalagasan na ho kami ng gusto, naroon na sa kanila. Kaya nga ho, hindi ho totoo na meron ho kami plot. At kung meron mang plot, hindi ho natin papayagan. Dahil naniniwala po tayo na ang paraan para sa ngayon, kinakailangan suportahan po natin at tingnan po natin paano magiging successful. Yung pag-a-oust, hindi ho solusyon yan. Dagdag lang pa sa problema yan at kontra pa sa ating saligang batas. Yung pagtutol nyo sa drug war, ang balik talaga naman lumala itong droga nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino. Matatanggap nyo ba yun na eto na nga, na sasangkot pa ang inyong kamiyembro na si Senadora Laila De Lima sa operasyon na ito? Alam niyo, yun nga ang problema rin dito sa sitwasyon ng pagwari. Dahil ang datos ng PIDEA, base sa sinabmit po nila, nitong panahon na po ng Presidente Duterte, nung unang mga hearing, mula 2004, mga 7 million ang adik. Pagdating po ng 2015, 1.8 million na lang po. Ibig sabihin, from 2004 to 2015, bumaba. Hindi naman ho tumataas. Tapos sabi po ng PIDEA, 2015, 1.8 million ang adik. Ngayon sinasabi, 4 million na. Ibig sabihin, ano ba talaga ho ang katotohanan po rito? So, totoo may problema sa droga. Totoo, meron talagang nakikita sa barangay. Nakikita po natin yan talagang nung nakaraan talagang talamak, ika nga. Talagang malaking problema. Pero hindi ibig sabihin na hindi tinutukan dahil bumaba nga from 2004 nung panahon ni Presidente Arroyo pa hanggang 2015 from 6 million to 7 million addicts down to 1.8. But that 1.8 malaki pa rin yan. So dapat talagang tuloy-tuloy ang programa para maaresto ang mga drug lord, makulong ito. Kasi nga, 80% ng mga kaso ng drugs nauuwi sa akwitan na-absuelto. Talagang pagkaganon, hindi magiging epektibo. So totoo, marami pang kinakailangan gawin. Senator, good morning po. Yes po, Yes, si Rhea po ito. Ano pong stand ng Liberal Party sa mga isyong kinakaharap ngayon ni Senador Laila De Lima? Kayo ba ay naniniwalang wala siya talagang kinalaman sa paglaganap ng illegal na droga sa Bilibid? Well, kung sasabihin siya po ang pinakamataas na narco-politician, ika nga, medyo palagay ko manipis yung ebidensya. Unang-una, kung siya po may kasalanan at kahit sino po, kahit po kapatido po natin, pag nagkasala, kailangan po managot. Pero nasaan ang ebidensya?
Nung una, nung nandun sa, ang tawag dito, nung nasa House of Representatives, siya daw po ang nasa New Bilibid Prison, siya daw ang nangongolekta, etc., etc. Tapos pagdating naman po sa ano ni Dayan, siya daw ang bagman doon sa New Bilibid. Dinenay naman ni Dayan. Sabi niya, minsan lang siya nakatanggap. At hindi pa doon sa New Bilibid. Sa mga drug lord doon. Kung hindi, dito kay Kerwin Espinosa, na wala namang kinalaman sa New Bilibid Prison. So pabago-bago ang mga paratang, ika nga. Tapos sabi po nila, nung pinatay si Kerwin Espinosa, sinabi ng ating Secretary of Justice, mukhang si De Lima ang makikinabang doon sa pagpatay, kaya siya ang involved dyan. Tapos ngayon, ang sinasabi ng gobyerno, hindi. Kahit na murder yan, hindi sila dapat ikulong. So, hindi ko pabago-bago yung mga linya eh. Kaya dapat, tayo, we are all interested in the truth. So, sir, sa lumalabas atin, na yun ang concern po natin. Dapat ilabas ang ebidensya. so, lumalabas na suportado niyo siya all the way at hindi ho kayo mag-hands off pagdating ho sa issue ni Senadora Laila De Lima dito po sa droga. Sandali. Sinabi ko, pag merong wag yung i-twist, no? Kasi sinabi ko, kung merong kasalanan, dapat managot. Pero ilabas ang ebidensya. Iba ho yun sa suportado po natin kung sino man all the way. Iba ho yun. Okay, so may question pa rin ho kayo. Wait and see ho ang stance ng Liberal Party. I'm sorry. Wait and see Bye. ho ang stance ng Liberal Party. Ibig sabihin, may duda rin ho kayo dahil hindi nyo alam kung totoo or hindi. We want the evidence out. May Okay. tuta kami dito sa mga paratang, merong mga sinasabi, ano ba talaga ang storya. So but in the end, dapat ebidensya. Hindi pwedeng akusasyon na hindi base sa ebidensya. Dahil ang nangyayari ngayon, o ikaw, drug lord ka, ikaw, nasa listahan ka, nasa ng ebidensya? Ay, teka muna, mali pala. Hindi ka pala dapat nasa listahan. Let us make decisions based on evidence. Hindi Okay. speculation, tsaka dahil may listahan.